Sino ba ang una, mahal? Okay. Sabi ni Maylab, ang una raw po ay sina Brother Mel and Sister Cathy Alibunbud. Palakpakan po natin. Magandang hapon sa inyo lahat. God's good. All the time. Pakikitihan nga natin natin mga kapatid. Ano nga pagkakanda natin pag tayo umpisa sa ating kapatid? Ang napakamasaya, magkakal. Ito isang way ito ng ating gift ng ating Panginoon. Pag tayo kumasa sa isang daan, nakasulungan natin yung ating brother and sister, hindi natin. Di ba napapasaya din natin sila? Yung isa yung isang kapag natin, kasi yung problema, laki ko tayo nakangiti sa atin. Paano kung makita tayo ng mga matibisip mo? Kaya yun, isang way yun, magandang gift para sa ating kapwa na napagaan natin ang inyong loob. Kaya lagi tayo, always smile. Alam niyo ba, pag tayo nakangiti, nakakakindi sa atin yung banal na Espiritu Santo. Nakakakindi sa atin ng maganda. Pag tayo masaya, nakangiti, lahat ang natin isipin ay mabuti. Hindi tayo makagawa ng masama. Yun yung brother and sister. Yun ang isang maganda para sa atin yung ating pag-ibig at nakakalaking bagay. At saka yung sa ating nga sa mabuti ba rin sa ngayon, di ba? Bagong buhay, malapit na ang paghahari ng Diyos. Kaya lagi tayo maganda. Sana mga brother and sister, ilip natin yung ating kalooban kay Lord. Ibigin natin surrender natin. 2026 na magbago tayo, makawala ng 2027. Ngayon nga, nangyayari. Nakita natin sa Cebu. Papalag tayo ng taga Laguna dahil ang offer for Christ, yung by the power of prayer, number 1. Sila lang tayo, sila ng bagyo. Binaha, dalos, walang bahay, antay na matay. Sumunod. Yung buho, yung lahat ba yung tapo ng basura. Talagang lagi sila nagsasakay. Nakakawa. Tapos, di pa nakakalong yung ating mga kontraktor. Yung may gawa ng kasalanan, yung lalong sa lagyan. Ghost project. Kaya naman, sila, napakasiyang kapatid nila. Hanggang ngayon, buhay pa yung mga may gawa na. Kasi, pinipilit pa rin sila ng bago. Binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon na sila yung bago. Surrender nila yung kasalanan nila. Aminin nila. Yung mga brothers and sisters. Tapos, i-share ko naman tayo yung nung last Sunday, nagano kami na first punta kami sa Kalamba, Jose Rizal, Coliseum. Doon, first punta kami. Yung pagkabigay namin ng first food, Monday na Monday, si Mrs. Blessing. Nag-celebrate kami. Tapos, mga Wednesday, tawag naman yung isang kaparat natin, pero sa ilan siya, wala na siya wife. O bro, meron din yung mga kailangan na tulong. Gusto mo ba ako rin? Kasi ganun pa ako. Ayun, bigyan na natin, kaasikaso na natin. Kumbaga, tulong pa rin. Yun yung isang mga blessing. Sabi ko nga kay sister, noong isang taon, ito po siya yes na. Real estate engineer. Siya po ay sales manager siya. Wala po siyang benta. Simula dalawa na yung pang-December. Sabi ko, kamalungkot. Alam niyo kung bakit? Hindi natin alam, yung palang blessing na yun, hindi pa natin kita sa aking asawa, yung ating mga anak, pinagpala, yung anak namin, very blessed sila. Sa kanila napunta yung pagpapala na pinagdadasan in a different way. Binigay ni Lord, hindi man sa amin dinarekta para sa aking mga anak. At nakais kong malaga doon, napakaswerte na yung asawa dahil ang mga magulang namin, nanay tatay namin, hanggang ngayon, malakas, buhay pa. 80 plus na sila ngayon. Kaya, sabi ko nga, yung pagbibigay ni Lord, kuntuti eh. Sa pag-iisip pa lang natin, kitang-kita na natin, yung blessing, how blessed na tayo ginising ni Lord. Tayo ba nakapagpasalamat agad? Pagkagising natin, yan, napakaganda, di ba? Ngitian natin yung gising, pag-iigat ng araw, pag-mulat natin matang, ngitian tayo, maghapon tayo sasaya. At number 1, huwag kayong sasawang manalangin, unahin natin yung masalamat ng Panginoon. Dahil sa maliit na bagay, baka hindi natin
kabilang, kung bibilangin natin, sobra-sobra ang pagpapala ng Panginoon. Dahil ang Panginoon, walang ginawa yan, kundi sa bubuti natin, at kasasaya natin. Lahat ng kailangan natin, bibigay sa atin yun, mga brother and sister. Tapos, last Friday, isang libo kami nun eh. Very busy. Last Friday, siya ay preview para muli siya makapagbenta ng bahay. Review siya ng license. Para siya ng sa real estate na real. Ay, ang time doon, pagka 12 to 1, break time. Dumating kami 5 minutes before 12. Bibinabangan siya, hindi ko muna natin ako. Nantay ko. Diretso na ako. Siguro, wala ka mga 10 minutes. Nakita siya ko. Sakit eh. Bali na tapos yung mga ano. Wala ka pwede. Tapos yung kanyang license, hindi na. Okay na na. Isa pang napaka-blessing na na. Dahil may license siya. Authority ulit siya magpita. Tools yung mga project na niya. Eh di sabi ko, maaga pa. Wala pang 30. Nakali tayo ng masya tayo. Okay ka. Papasyalan tayo yung gusto yung ibang mga subdivision. Like isang subdivision. Iisipin ko eh. Ay, huwag na. Yung nasa isip ko. Yung pang paano ko hinahanap nyo, pupunta kami tayo. Ang layo. Sige. Punta tayo. Ano ka naman. Alam niyo mga brother and sister, taon-taon. Napunta kami sa Tagaytay, hindi na parang masya. Parting na yung taan. Meron kami doon mga pinapuntahan ng simbahan. Isa na dito, number 1 ay yung big sister. Yung mga magic po doon, ang mga sungko nila, puro pinag. Pag pumasok kayo sa simbahan nila, napakasulog tayo. Talagang yung hangin, para bang iba yung dating sa'yo. Presensya, nandun. Lahat ng aming hiniling, ang aming petition kay Lord, sinabi, hiningi. Nandun kapag kailangan ito, nabal kami mo. Hindi pa rin kasama ang pamilya, lagi kami dalawa. Hindi kami nawawala sa sagot o na pupunta doon. Nagdasal kami, kapasalamat kami sa mga pinaya, nagbigay ng 2025. Pagkatapos namin doon, meron tayo sa Rotonda, meron kami ng Macdo, race pa si Pando, mga tayo kami. Puro mga din. Lagi natin makita yun. At least, siguro magpapag na pauwi na kami. Ay nakita ko, palit lang, pababa na ng Nubali. Doon na. Bababa na kami, parang pababa na. May pupunta pa kami sa simbahan. Punta na tayo sa simbahan. Parang kanyang yung malaking, wala siya, malaking Mama Mary. Kung hindi ko na nakamali, parang hinaan na si Our Lady of the Hindi ko lang kung alam mo, paano gano'n ayun, meron doon napakalaki ng cross. Kristo, nakakita sa akin eh. Tapos meron doon yung may womb siya dito. Tapos nakalagay doon, papatong mo yung kamay mo sa womb niya. Dito. Tapos idadasal mo kung ano yung gusto mong idasal. Ay di, sa makatuwid, 3 simbahan yung pinatang dasal, isa yung aking niling para 2025. At pagkasalamat ng 2025. And then, tapos, meron doon isang box na ganyan, box. Tapos nakalagay doon, kumuha ka ng isa, basahin mo, uwi mo hanggang bahay. Meron doon mga, ang rolyo ay maluwag na, siguro nabasa na, binalik lang. Pumili ako, ang dami na, pinili ko ito. Yung yung ang rolyo niya ay, rolyo, nakatiklop yan. Babasahin ko ha. Ito talaga ako kinalibutan ng pagkabasa ko. Everything you ask and pray for, believe that you have it already and will be yours. Talagang yung aking talagang, sabi ko, talagang by the power of Lord, talagang wala sa plano namin na pumunta ng Tagaytay. Talagang hinahatak ako. Gustong i-drive yung aking malayo. Pumunta ka Tagaytay. Yung pala yung kanya sorpresa. Kaya huwag kayong mag-asawa. Salamat sa Lord. Humingi tayo. Huwag kayong mag-asawa magdasal. Yun lang po. Maganda po muli. Brother and sister. Uwi na ako. Nahaba eh. And then yung po nakakakilig ng biyaya ng Panginoon talaga. Mas kinikilig
ako sa kanya kaysa sa asawa ko. Kasi last year, nagkasakit ang mga parents, yung health issues ko, hindi talaga ako nakapag-focus sa aking business. Pero nakakatuwa, kasi kahit 1 year akong walang benta, yung mga commission, dire-diretso. Yun yung mga itinanim ko na 2 years ago pa, na hindi ko inaakalang i-release ng 2025. Kaya sabi ko, kahit na hindi nawawalan. Basta lang gagamitin mo yung 3 talent na meron ka na binigay ni Lord. Yung binigay sa ni Lord na 3, yung talent, treasure, ano pa nga isa? Time. Oo. So yung time talaga, sabi ko nga, minsan hindi sila naniniwala, wala kami gasolina. Walang naniniwala na wala kami gasolina. Sabi ko nga sa kanya, basta yung time mo tsaka yung effort mo na pagsiserve through Cofos for Christ, through CFC, is malaking bagay na para makita ni Lord kung gaano ka ka-commit dun sa commitment na na pinapepray mo sa Kanya, yung talagang tiwala mo para sa Kanya. Kasi yung aking real estate business, ito pang aking bread and butter. So kapag wala kang benta, wala kang komisyon. Pero since nakapagtanim na ako 2 years ago, may mga dumadating na komisyon na hindi inaasahan. So kahit po hindi ako nakapag-focus, last year 2025, diretso pa rin yung kapag may mga kailangan, no, tutulungan mo kahit konti. Kung ba pandesal lang ang hiniling mo, binibigyan ni Lord ng cheese whiz at ng may kasama pang juice. Yan po. Thank you. Hindi, siguro kaya lang wala siyang benta. Kasi talagang kinailangan kami ng kanyang mga magulang. Yung focus kami na inalagaan namin dahil sa ospital, ganyan. Pero talagang napaka-bless pa rin. Talagang napaka-swerte. Talagang in the way na madaming parang sinod. Tsaka yun naman sa amin naman, kung akala nyo, yung si Mrs., walang benta ng isang taon, pero marami siya natulungan. Dahil iniwan ng mga agent, siya tumulong para muli magkabahay. Yung siya nag-aasikaso, hindi namin kailangan yung komisyon, ang kailangan namin makatulong. At isa na lang papakinggan nyo natin ito, Lucas 6:38. Magbigay kayo at kayo bibigyan ng Diyos. Gustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin panukat sa inyo. The more you give, the more you receive. God bless. Amen. Okay, salamat sa mag-asawang talaga. Ay, Brother Ben, hinahanap niya.